how we stack two-tiered fondant cake. So, ito ay fondant cake. Hi guys, meron na naman tayong cake for today and it's a two-tier fondant cake. Yes, all fondant ang ating cake for today at ang first nating layer, the first tier. So, iba ang layer sa tier. So, itong bottom tier natin ay merong, I think it's 6 layers na combination of moist chocolate and chiffon cake. So, ayan. So, naglagay na tayo ng filling, dulce de leche at ito naglalagay ako ng sago straw kasi nga two-tier ito. Kailangan kakayanin ng bigat nitong bottom tier ang top tier. So, bago natin ayusin ang top tier, siyempre ito muna ang ating bottom tier. So, may mga nabasa ako at nagtatanong sa akin kung after daw ba na i-ganache itong cake ay ilagay sa ref at kinabukasan pa lalagyan ng fondant. Para sa akin po, no. Kailangan kung gusto nyo, ifo-fondant nyo na ng gabi at wag nyo na pong ilalagay sa ref kasi yan ang nagkokos na nagmo-moist ang fondant nyo. So, bago kayo maglagay ng fondant, let's say na i-ganache nyo na, pag nag-set na siya, kung gusto nyo, pwede nyo ipasok sa ref ng mga 10 minutes lang. Then, ilabas nyo, then saka nyo na balutan ng fondant. At hindi nyo na po ibabalik sa ref. So, itong fondant cake, pwede ito sa room temperature lang ng mga 3 days. Hindi po yan maaano kasi sealed na yan ng ating chocolate. At kung nakita nyo, yung top tier natin ay iba ang flavor. So, red velvet ang ginawa ko. Then, ang kanyang filling ay cream cheese filling. So, ayan. Ayan, ito na yung top tier natin or bottom tier natin. So, pinapakinis na natin. So, ganyan. Ang itsura niya, mataas talaga siya. Nasa 8 by 7. So, sinukat ko yan. 8 by 7 or 8. Ganon. So, ayan. Sinusukat ko. Medyo napatas ang camera natin. So, hindi na siya naka-landscape, pagpasensyahan nyo na. Pero makikita nyo mataas talaga ang bottom tier natin. So, meron na yung mga sago straw ha, mga 6 or 5 or 8, 6, 7, 8, ganon. And then, nilinis na natin table dahil magfo-fondant na tayo. Alam nyo ba itong fondant ko is more than 2 kilos na ginawa ko talaga naman pong sumakit ang aking braso. At doon po sa nagfo-fondant, kung gagamit kayo ng aking recipe na 3 ingredients fondant, be sure talaga na halos pag 500, ang gagamitin nyo lang, 500 grams na mallows, ang gagamitin nyo lang is mga 1,000 kilograms of powdered sugar. More or less. So, dito nagkamali tayo kasi kulang ang aking pagkasukat ko. Kulang. So, nabitin. So, kaya inulit ko siya. So, ayan ang ating fondant na 3 ingredients fondant. Hindi po ako gumagamit talaga ng iba kasi ito na yung gamay ko ever since the world began. So, ayun nga. Makikita nyo meron tayong mga chismis na hindi umabot dahil paneling ang method ang ginamit natin. At ito ang pinaka-crucial ang magpatong. Pero hindi ito ganon kaysa sa soft icing. Kasi ito, mahawakan mo katulad niyan, diba? Kasi nga, ano yan, fondant. Alam nyo ba, kaya sinasabi ko sa inyo, gabi pa, balutan nyo na ng fondant ang mga cake nyo kasi kinabukasan yan, matigas na yan. Set na siya. So, maganda na siyang hawakan at pwedeng doon na kayo mag-decorate. Pero ako, dinedecorate ko na yan, tinatapos ko na. Kung may mga pahabol man, ay konti na lang. So, yan, naglagay din ako ng barbecue stick kasi wala akong nilagay nung bago ko ipatong, diba? Na hindi nga ako naglagay ng ganache. So, okay lang yun kasi medyo hindi pa, tsaka umuulan yan, parang maano yung ating fondant, pero hindi yan magmo-moist. So, ito na, ready for decorations na. Pero bago yan, dahil yung cake na sinend sa atin ay parang may mga brush. So, ang ginawa ko, kumuha lang ako ng gin at nilagyan ko ng brown color at brinas brush ko lang dyan sa ating cake. Parang may pagka-effect ng, ayan no, vintage.
Pero ito po ay graduation cake. So, ayan. So, ito namang ating cricut. Nilagay ko dyan. Sinukat ko lang yan. Pero hindi ko pa siya dinikit. Kasi kung water ipandidikit natin dyan, ay hindi yan didikit. So, ayan. Ang ganyan na yan. Pero wala pang topper ko dahil pinapagawa ko pa. So, tinanggal ko lang yung green kasi ito graduate from UST. Parang black, gold, and yellow. So, may silver. Ito na ngayon yung ating boiled icing. Ito ngayon ang ilalagay ko sa cupcake kasi mas prefer nila ang boiled icing. So, ayan ito. At ito rin ang pangdidikit ko dun sa cricut natin. Ito talagang didikit ito. Kaya mas okay yun kaysa sa water. Kasi talagang natatanggal, diba? Nakita nyo naman. So, ito na nga yung cupcake natin na boiled icing. Ayan. Masarap naman talaga ang boiled icing sa totoo lang. Kung ayaw nyo ng mga... Kasi yung mga whipped cream natin medyo minsan masyadong oily. So, parang ito kasing boiled icing, pwede mong papakin. Di ba? Ano sa palagay nyo? Kayo ba ay gusto nyo ng boiled icing? Nakasawa na kasi minsan yung ating mga whipped cream. Oo, may umay factor talaga ang whipped cream. Ito, ewan ko ba, dahil nga ito na yata yung noon, masarap talaga siya pero although may kahirapang gawin. Kasi nga kung hindi mo kabisado, medyo mapapalpa ka. Kung hindi maganda ang mixer mo, mapapalpa ka talaga. So, kailangan talaga nito ng tiyaga. Pero ito yung mga noong pa nating icing. Kung marunong kayo nito, masarap talaga. Lalo kung pampamilya lang ang gagawin nyo. Para sa sariling consumption, mas okay na to kaysa sa mga whipped cream. O, diba? So, ayan nga, gumawa ako ng mga 30 pieces na cupcakes at ito ay graduation. So, ayan. Kaya, ayan, nilagyan ko. Naglagay lang tayo ang topper natin dito ay pinaprint ko din na yung picture ng nag-graduate. So, ito na yung picture. Siya ang nag-graduate. Congratulations, Gigi. Graduate siya ng UST. Ayan. At ito yung ating cake. Ganyan na ang final look at yung ating mga cupcakes. So, ayun, kung nagustuhan nyo ang ating video, palike naman. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman. Yun lang. Thank you!